panloloko sa bansa natin. Naku po. Pinaikot-ikot lang tayo. Tama na. Yan, tama na. Di naman po lingid sa kalaman natin na napakaraming nangyayaring kaguluhan, kasinungalingan, panloloko ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, don't want to put the pressure on you. Ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlad din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Patuloy na. Sara, hindi, tama ako yung sinasabi na yan. Ito si Ma'am Sara G. Ano ho natin yan? Idol ho natin yan. Ngayon, pagka yung mga TV personalities, di ba? Mga artista, mga artist, mga singer, kagaya itong si Ma'am Sara, nagsasalita na ho ng ganyan. Kabahan na ho kung sino man ang nasa Malacanang. Yung mga simpleng mensahe na yan, kumakalat ho yan sa social media. Di ba? Meron hong traction yan. Yan, nakakabuild ho yan ng momentum. Yung mga batang nakakapakinig. Kasi pagka ikaw, algorithm mo, puro Sara Geronimo, di ba? Di ba? Puro kanta nitong si Sara. Yan lang napapanood mo. Hindi ka nakikialam sa politika. Wala kang pakialam sa politika. As in, wala kang gustong makita sa politika. Wala kang choice. Yung idolo mo na si Sara Geronimo, na laman ng algorithm mo, laman ng feeds mo, siya na ang magsasalita sa pagmumukha mo na napakatindi ng corruption sa ating bansa. At sa ganong kaparaanan, wala kang choice kung hindi mamulat ang iyong kamalayan na talagang napakalaki ng problema ng bansang Pilipinas. At dahil dyan, palakpakan ho natin itong si Ma'am Sara G. Idol di ba? Wala na ho maraming Cheche Bureche. Diretso na ho tayo dito kay Sir Greg Gonasan. Si Cesar Chavez. To, pinakaunang tanong ni Cesar Chavez, sablay na ho kagad. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Sablay na kagad game. So ang tanong natin kay dating Senador Greg Gonasan, bakit nandito uli tayo? Siyempre, mas mataas lang. Ba, ewan ko sa'yo, galing ka sa Bulacan. Bakit daw nandiyan tayo? Ito talaga si Cesar Chavez. Galing ka Malacanang, Brad. Dapat alam mo yan kung anong nangyari doon. Bumigay hindi kinaya Ano? Bakit nandito muli tayo? Yeah. Senator Greg Gonasan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Dr. Cesar. Suray na aga sa Indo. At muli, mabalos sa pagkakataon nito. Parang nababasa ko muli nung kayo ay isang Lieutenant Colonel at namumuno ng Defense Intelligence Security Group para sa Ministry of National Defense. Parang nababasa ko uli ang statement ho ninyo sa kasagsakan sa panimula ng coup attempt at habang binabasa sa DSRH dito yung mga ilang demands ninyo. Parang nababasa ko muli yung statement ng RAM, ng SFP, ng YOU, kung ano ang mga panawagan ngayon. Nandoon pa rin sa top 5, top 3, if not number 1, yung issue ng korupsyon. Pero this time, sabi ni Justice Antonio Carpio, retired Supreme Court Senior Associate Justice, the biggest corruption scandal in history. Bakit ho ba dumating tayo sa puntong ito, Mr. Senator? Well, Dr. Cesar, no? Sa ating mga kababayan, maybe yun ang obserbasyon. Pero ang katanungan, ang dapat itanong at dapat sagutin, ano man ang pangyayari, ano man ang sitwasyon, bakit? Bakit tayo humantong sa ganito? Kanina, Dr. Cesar, nung nag-uusap kayo ni Dean, nagte-take notes ako dahil marami na naman tayong natutunan. Unang-una, hindi lang ito nangyari ngayon. Pangalawa, napabayaan. Hindi ito kasalanan o pananagutan ng kasalukuyang administrasyon lamang. Mulat sa pulpa, maliit pa tayo. Nung una tayong namulat, nangyayari na ito. Ngayon, flood control, nakaraan, kalsada,
Diba? So, suriin natin mabuti. Napabayaan, kaugalian din ito. Yung sinasabi kanina din, baka cultural ito. No? Pwede na yan. Hayaan mo na yan. Aregluhin mo na lang yan. Yan ang mga dapat isaalang-alang natin. Pero natutuwa ako, Dr. Cesar, no, sa ating mga kabayan, no? Ito ay lantaran. O, may rally, no? May kilos protesta, legal, may timeline, no? May panahon. Matapos ang isang ilang oras na pagpapahayag ng ating saloobin, kung hanggang doon lang ang permit ninyo, siyempre, huwag na tayo makaperwisyo. Pero ngayon, sa aking pagkaintindi, pati yung kapulisan natin, pinagsabihan na huwag na ninyo masyadong busisiin, no? As long as hindi makasagabal sa traffic, walang maperwisyo, hayaan nyo para lantaran. Mas mabuti na yan, isa sa patago na nagpupulong-pulong natin na naman yung ating mga ibang kababayan at yung sinasabi nilang nagpaplano ng kung ano-anong option pa. Senator Greg, nasaan kayo ngayon? Kayo ba ay nasa Luneta? Kayo ba ay nasa Gate 4 ng Campo Aguinaldo bukas? Kayo ba ay nasa sa Shrine? Kayo ba ay manunood lang at nagbibigay ng inyong pahayag? Kayo bilang isang citizen ng bansa. Bago ko itanong yung iba, nasaan kayo ngayon? Nandito ako ngayon sa Quezon City. Nagmamatsyag, nag-oobserba, inaalam kung nasaan yung mga kababayan natin. Sila ba ay ligtas? Sila ba ay hindi nanganganib yung buhay? Yung mga ari-arian? Diba? Yung kalayaan nila, hindi ba nalalagay sa alanganin? So, dahil napakahirap naman ka, Cesar, kung physically, no? Magpunta ako sa Luneta, magpunta ako sa EDSA Shrine, magpunta ako sa People Power Monument. Hindi ko kayang hatiin ang aking katawan. So, may mga kasama tayo na binigyan ko ng payo na kung saan ninyo napupusuan, mag-attend kayo. Pero protektahan ninyo yung ating mga kababayan na nagpapahayag lamang sa payapa, no? At legal na pamaraan yung sa loobin nila. At itanong natin sa isa't isa. Itanong natin sa ating sarili. Paano ba tayo, yung katanungan mo kanina, paano ba tayo humantong sa ganito nang sa ganon? Taong bayan ang magsabi, ang magpaalala sa ating pamahalaan kung ano ang nararapat gawin. Pagkatapos ng tanong bakit tayo humantong sa ganito, ang susunod na tanong, Mr. Senator, saan ito patungo? Anong iluluwa sa sistema, sa kultura, sa public governance, sa national consciousness ng ating mga kababayan 2021, September 2021 and beyond, pagkatapos ng ingay, pagkatapos ng kilos protesta, pagkatapos na sabihin ang galit ng taong bayan, saan ito patungo? Sa tingin ho ninyo? Dapat ang trajectory nito, ang patutunguhan nito, Dr. Cesar, sa aking pananaw, karagdagang pagkamulat, pagmamatsyag at pagbabantay ng taong bayan dahil sila ang naapektuhan. Ano ang dapat na kahihinat na nito? Pagbabago ng mga batas na may pagkukulang. Kung kinakailangan, busisiin muli natin kung panahon na para tingnan ang pagbabago sa ating saligang batas. Marami ang nagsasabi, no? Meron tayong 1935 tinatanong ko yung mga legal na may kaalaman tungkol dito, no? Ano ba ang kailangan gamitin natin sa ngayon hanggat mabago natin yung ating saligang batas? 1935 Constitution, 1987 Freedom Constitution, 1973 Constitution. Ano ang dapat sasandalan natin? So, yan ang mga inaasahan ko na magiging bunga ng mapayapa at legal na pagpapahayag ng kalooban para sa ating mga kabayan. Pero idadagdag ko lang, Dr. Cesar, no? Kanina nagte-take notes ako. Okay, ano ang kailangang executive action? Ano ang kailangang legislative action o intervention? Ano dapat ang pananaw ng korte, mga korte natin, kasama na ang Korte Suprema? Tingnan na rin natin yung binanggit ninyo kanina ni Dean, no? Tingnan natin yung impormasyon, yung data management system natin para makapag-desisyon tayo ng tama,
pangmatagalan at sa isang logical na pamamaraan. Ito yung mga ilang bagay na kailangan na suriin natin para ang kahihinatnan nito ay magdadagdag sa stabilidad ng ating bansa, itong pinagpala nating Pilipinas, hindi lalong makagulo. Hindi ho ba kayo, sa edad nyong ito, Senator Greg Honasan, sa edad nyong ito, hindi ho ba kayo napapagod? Paulit-ulit ito eh. Corruption, mamumulat, mag-oorganisa, magmobilisa. Then tatahimik. Another set of scandal, magmomobilisa, mag-oorganisa at magmumulat. Then another scandal, magmomobilisa, mag-organize, magmumulat. Then another scandal. Dapat bang magsawa ang Pilipino? Hindi ho ba tayo natututo? Ay nako, Dr. Cesar, ibabalik ko yung katanungan sa iyo at sa mga iba nating kababayan na pareho ang sitwasyon. No? Kung pabayaan natin ito, mapagod tayo. No? At dumating ang panahon na hindi lamang tayo, kung buhay pa tayo sa mga panahon yun, no? Yung mga anak natin, yung mga apo natin, malagay sa alanganin. No? Dahil sa kapabayaan. Dahil napabayaan natin yung mga dapat natin gawin. Sa tingin mo, makukonsensya tayo. So habang meron pa tayong kakayahan, may lakas ng pag-iisip, pangangatawan, hanapan na natin pa rin ito. Pero hindi tayo dapat mapagod. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Dahil pag nawalan tayo ng pag-asa, yan ang katapusan ng Republika ng Pilipinas. No? Idadagdag ko lang, Dr. Cesar, no? Na sa gitna ng napakaraming sitwasyon natin ngayon, no? Pinagpala pa rin ng Pilipinas. Imagine mo, no? Obserbahan natin yung nangyayari sa ibang panig ng mundo. Binobomba ang eskwelahan. No? Binobomba, sinasaktan yung mga nasa ospital. Ibig ba nating dumating tayo sa ganung punto na wala nang batas, wala nang no rules, free for all na. Hindi lamang turuan, kundi nagkakasakitan na. Ibig ba nating sa kapabayaan din natin habang may lakas pa tayo, mahandong tayo sa ganon. Yun ang aking iniisip. Kaya kahit ano pa sabihin natin, hindi tayo pwedeng mapagod at hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Senator, malabang sa hindi ay nilapitan kayo ng iyong mga kabaro. Dating mga retired officers ng Armed Forces of the Philippines. Mayroon doon, marami roon ang nananawagang mag-withdraw na ng suporta sa ating Pangulo. Nananawagan sa kapulisan, nananawagan sa Armed Forces of the Philippines. Kung kayo man ay natanong, o pagpalagay na natin hindi kayo natanong, pero sigurado ako narinig ninyo at nabasa ho ninyo sa social media yung ilang panawagan ng ilang retired military officers na i-withdraw ang kanilang suporta sa mga active officers sa ating Pangulo. Anong maipapayo niyo sa kanila? Dr. Cesar, no, sa ating mga kabayan, doon sa mga lumapit sa akin, dahil siyempre nalapitan din tayo, no? At hinihikaya tayo na lumaho. No? Nagkalat ngayon ang petisyon, mga manifesto, mga open letter, no? Pero para sa akin, positibong development ito. Ano ang aking maipapayo? Mag-iingat tayo. Ayaw na natin sa nangyayari ngayon. Ayaw na natin sa gobyerno. Hindi yung sino ang ipapalit natin. Madaling sagutin yan. Ano ang ipapalit natin sa mabilis na pamaraan? Dahil hindi pwedeng bitin na Dr. Cesar, no? So ayaw na natin, okay. Sa anumang pamamaraan, sa labas ng legal at mapayapang pamamaraan. Gusto natin, hindi na tayo kontento sa nangyayari ngayon. Ano ang ipapalit natin na sistema? At ang sasagot dyan ay yung taong bayan mismo. Kaya dagdagan natin ang kaalaman nila, hayaan natin sila na maglabas ng sama ng loob nila, no? Mag-ipon-ipon sila, mag-rally kung saan lokasyon. Hindi lamang Ang hirap po dito mga kababayan. Tayo na nga ho pinagnakawan. Ngayon tayo maglalabas ng saloobin. Yung tipong parang, ayan na yung luneta ha, maggalit na kayo. After nyan tapos na usapan, hanggang dyan lang kayo. Di naman pwede. Para sa mga magrarally, para sa mga kababayan natin kikilos, payag ho ba kayo doon? Yung mga buwis na ibinigay nyo dito sa administrasyon na to, dito sa pamahalaan na to, pagkatapos ho ng rally, thank you na, wala na, tapos na usapan, ganon. Anak ng Petrang Garapata. Di ho pwede yun. Maghahalo ang balat siya tayo na lupan.
diyan sa mga nangyayaring rally na yan ngayong araw na to. Dahil ang sambayan ng Pilipino sawa na sa paulit-ulit at bulok na puro kasinungalingan at pagnanakaw ng mga politiko na to. Lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa, no? Para sagutin yung katanungan yan. Habang hindi natin masasagot yan, ipagpatuloy na natin yung ating ginagawa. Pero iwasan natin yung magkasakitan tayo, no? Pero ibig ko lang idagdag, Dr. Cesar. Ngayon kasi, sa gitna nitong sama ng loob, lalo na dun sa mga kabayan nating naghihikahos, no? Nahihirapan. Bakit? Kakulangan ng pagkain, no? Pabahay, hanap buhay, di ba? Sa larangan ng edukasyon, pambayad ng tuition, sa larangan ng pambansang kalusugan, public health, di ba? Pambayad ng dialysis, pagpapagamot, pambili ng antibiotic, at doon sa tinatawag natin na bagong ginto at bagong langis, impormasyon, data, makatotohanan, hindi yung marites, para makapag-desisyon tayo ng tama. Pag nasagot natin yan at natugunan natin itong mga tunay at seryosong problema, baka maisip na natin kung ayaw natin dito sa sistema ngayon, palitan natin yung saligang batas natin, mag-rally tayo, magpahayag tayo ng sama ng loob, pero hubugin nating mabuti kung ano ang mas maganda na ipapalit natin sa kasalukuyang sistema. Example, Dr. Cesar, no? Kung papayagan. Pambihira, ang mahal ho nitong ano na to, trilyon ho mga kababayan, para umabot ho tayo dito sa punto na kung saan ilalabas sa sambayan ng Pilipino, trilyon. Diba? Kailangan pang mangyari na magkalubog-lubog sa bahay ng mga kababayan natin para maramdaman yung korupsyon na nangyayari dito sa bansa na to. Anak ng toka. Napakamalo nitong ano na to, ng kailangan nating bayaran. Para nagbayad na tayo ng buwis, na pag nakawa na tayo, ngayon lalabas pa tayo, sariling pera natin, para lamang manawagan ng hustisya sa pagnanakaw na ginawa ng administrasyon na to sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Lahat to grabyado o sambayan nandito Yung pera nyo, ninakawan na kayo, ninakawan na tayo, ngayon yung gagamitin sa rally, pagpunta sa mga venue, pera pa rin personal na pera ng mga kababayan natin. Ninakawan na, tapos gagastos pa. Anak ng Petrang Garapata. Pambihira ho talaga. Po ninyo ko. Okay, sa legislatura, kung saan tayo nanggaling, 21 years tayong senador, no? Baka kailangan silipin natin, suriin natin yung local government code. Naalala mo, lagi natin ito pinag-uusapan. Baka dyan ang kakulangan, no? Dinevolve natin yung kapangyarihan, authority and responsibility. Nakalimutan natin i-devolve yung pera. Siguraduhin lang natin na yung pera na i-devolve natin magagamit sa tamang paraan. Hindi lang sa issue ng flood control. Tingnan uli natin yung auditing code. Di ba? Tingnan natin yung internal revenue code. Saan ba dapat magbayad ng buwis? Kung saan yung headquarters mo o kung saan ka nag-ooperate para madagdagan yung kita at pondo ng local government. Baka yan ang maugat ng korupsyon. No? Pero idagdag ko rin lang, Dr. Cesar, no? Itong flood control. No? Bakit nabuo yung issue yan? Sa tingin mo, meron ba tayong flood control? Totoo ba yan? Kaya ba natin panindigan? Flood control, typhoon control, lindol control, tsunami control, di ba? Ulan control, pagbabaha control, no? Bakit, di ba? Bakit natin pinagpipilitan na pondohan taon-taon yung flood control samantalang ang nalalagay sa alanganin yung mga kababayan natin? Baka mas mura, baka kailangan pag-aralan natin. Mas mura ba? No? Mas cost-effective na ilikas na lang natin yung mga kababayan natin kung saan yung kabahayan inano sa gilid ng ilog na taon-taon. Di ba? Buwan-buwan binabaha. Di ba? Nalalagay sa alanganin yung mga buhay nila. So ito yung mga bagay na kailangan pag-ukulan ng pansin para mahanapan na natin ng remedyo ito at maputol na, mapigil na itong nangyari na hindi lamang ngayon, kundi mula pa nung pagkamulat natin. Alright, bago ako magpatuloy, Senator Greg, si Peter Singh kasama ko sa studio. Baka may gusto kang itanong kay Senator Greg, paring Peter. Magandang umaga, paring Cesar, at siyempre po sa ating guest, si dating Senador
Gringo Honasan, huli ko nakasama yung kanyang isang huling kampanya sa Palawan. Kasama si Butchis. Opo. Senador, tatanong ko, ano hong sasabihin ninyo sa, lalo na sa aming nga, kunyari, mga kabataan? May pag-asa ba na magbago? Kasi sinasabi ni Dr. Cesar, paulit-ulit, kada administrasyon merong kaso ng korupsyon, ng iskandal, at palaki ng palaki ang halaga na pinag-uusapan natin. May pag-asa pa bang mabago, mabawasan? Nako, Peter, mabuti ka mo na itanong mo yan, no? Sa aking pag-ikot, hindi lamang nung kampanya, ang dami kong nakilala na batang mayor, batang congressman, batang governor, batang board member. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan. Baka kalain political endorsement to. Alam nyo, Dr. Cesar, Peter, ang gagaling. Ngayon, tinatanong ko sila, ba't hindi kayo nagsasalita? No? Dapat mas marami sa inyo nagsasalita. No? Alam mo ang sagot sa akin? Alam mo, Senator, pag nagsalita kami, baka patayan kami ng gripo. So, sabi ko, kailangan mag-usap-usap itong mga batang ito, no? Dahil sila ang future, sila ang kinabukasan natin. They are our most precious, renewable, and strategic resource. Our next generation of citizens and leaders. Mas magagaling di hamak kaysa sa atin. Ang binabahagi lang natin sa kanila, tinatanong ko, Mayor, Governor, Congressman, Congresswoman, no? Board member, no? Ilang taon ka na ba? Siyempre, iba-ibang sagot. May 20 years old, may 30 years old, may 40, may 50, may 60. Sabi ko, ito na ang binabahagi ko sa inyo. Hindi ka ako nagmamarunong, nagbabalinis o nagbabagaling, no? Ako naging 20 na. Naging 30 na ako. Naging 40, naging 50, naging 60. Kayo siguro hindi pa kayo nagse-70, no? So, hindi naman makasagot. So, yun ang binabahagi ko sa inyo. Matuto kayo sa tama naming ginawa at matuto kayo sa mali naming ginawa. Alright. At hindi ako nawawalan ng pag-asa. Last point. Ang gagaling nitong mga susunod nating henerasyon. Last point, Mr. Senator. Sa puntong ito, what the President should do? Anong dapat gawin ng Pangulo sa sitwasyong ito? Dr. Cesar, ang kailangan gawin natin Pangulo ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maging Pangulo ng lahat ng Pilipino. Kalaban man sa politika o hindi. May mga hakbang na siyang ginagawa. Sinabi niya na, mahiya naman kayo. Ayan, nandyan na yung ICI. Patuloy na ang investigasyon sa ating Senado, no? At hindi ba ninyo napansin, Peter, no? At Dr. Cesar, lahat ngayon gustong maging investigador. Di ba? Nagtuturoan na. So, kanya-kanyang papelan tayo, kanyang lugar. Yung legislatura, in aid of legislation. Yung executive, no? Yung ating Pangulo, executive action. Pag may pagtatalo, may hindi pagkakaintindihan, nandiyan yung judiciary. Kanya-kanyan tayong papel. Gampanan natin yung ating tungkulin para pag naganap na itong mga sunod-sunod na kilos protesta, itong mga pag-rally, no? Legal at mapayapa, abay, makahubog tayo ng plano, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa kinabukasan ng ating mga anak. Pero ito, idadagdag ko lang, Peter, o Dr. Cesar. Ito, obserbasyon ko ito. Kung ang pag-uusapan utak, dunong, tayong mga Pilipino ay world class. Pero kung ang pag-uusapan ay puso, yung puso tayo ay champion. Gamitin natin yung mga likas na katangian na binigay sa atin ng Panginoon para magkaisa tayo. Lagi kong sinasabi, hindi lamang ng kampanya bago pa ito, no? Kailangan one flag, one nation, one people. Alright. Dreaming, praying, and working hard together. Alright. Laging together, hindi pwedeng kanya-kanya. Dahil napansin ko, itong mga rally, mga kilos protesta, maraming sumasakay dito. Okay. Wala sa ating humaharap dyan. Walang umaattend dyan na malinis. Lahat tayo may bagahe. Dr. Cesar, Peter, no? Ako may bagahe. No? May pagkukulang, hindi ako perpekto. Ikaw, Dr. Cesar, may pagkukulang ka, hindi ka perpekto. Pero pag nagsama-sama tayo, katulad ng mga bayani natin, si Dr. Rizal, lagi natin pinag-uusapan, Dr. Cesar, no? Si Dr. Rizal, medyo, ang daming alam, genius talaga, pride of the Malay race, no?
Pero ang tingin sa kanya, alam mo na, may pagkukulang na siya. No? Si Andres Bonifacio, firebrand, revolutionary, may pagkukulang din siya, mainit ang ulo. Si Emilio Aguinaldo, Alright. may pagkukulang din. No? Sige. Si Apolinario Mabini, mga imperfecto itong mga pambansang bayani natin. Pero nagsama-sama, nagsakripisyo, no? Namatay, nagbuwis ng buhay, at nangarap para sa isang bansa na wala pa noon, wala pang Republic of the Philippines noon. So yan sa tingin ko ang ating dapat tahakin na landas. No? Together, one people, one flag, one nation, dreaming hard, praying hard, and working hard together. And the dream shall never die. Maraming salamat, dating Senador Greg Honasan. Magandang umaga po sa inyo.